Ako katanungan, wala po. Sige sir, ano pong ginagawa ni Midas Marquez? Nandito ba? Well, siguro ibang tanong na muna. Sakupin natin. Sir, yung reaction niya parang pinuprove nila na hindi daw parang yung main problema dun sa notaryo dun sa deed of sale, property ng Marikina. Ay liliwanagin po natin yun. Hindi po nangangahulugan na kung sakali nga man na may kunting problema sa notarization ay hindi legal ang pag-transfer ng property. Tandaan nyo po na ang pagta-transfer ng property ay pwedeng voluntaryo at the same time hindi naman po kailangan yan ng notaryado. Ang importante po ay nagkasundo ang mga partido sa bentahan po nito. So wala pong problema kung merong question dun sa notarization. Hindi po nangangahulugan noon na hindi totoo ang bentahan. Parang question po kung talaga bang nagkaroon ng bentahan, talaga bang naibenta ni Mrs. Corona. Ay yun ang tinutukoy nila, parang hinahagip nila yung ganitong issue na binenta nga pa talaga, kung siya nga pa nagbabayad ng mga taxes. Pero napakita nyo naman, napaka-candid at tapat yung tao para magpaliwanag. Pakinggan na lang po natin siya. So you don't see any problem, sir? We don't see any problem with that. Sir, ano yung intentions ng defense for presenting Vicente? Ito yung may kinalaman nga dun sa isa sa mga lupa na sinasabi nilang hindi na deklara sa SALN ni Chief Justice Corona. Kasi ang pinapakita dito na ito yung isang lupa na naibenta na dito nga kay Mr. Demetrio, no, na matagal na naibenta. Pero nasa pangalan pa rin ni Chief Justice Corona kasi nga hindi niya kayang bayaran yung transfer taxes. Yun yung lumalabas sa testimonya niya up to now. Pero bakit yung official receipt ng real property tax yung may plate ay itong currently marked sa page 12? Yung sa official receipt ng real property tax, di ba dapat since 1980 may plate ay hindi ba kanina pinapakita yung mga binabasa, yung mga binayarang real property taxes? Bayad ho yung mga real property taxes nitong may paid by po ba yun? Paid by, ganito kasi nangyari, no? Dahil nga binenta sa kanya pero hindi niya pa na-transfer yung titulo sa pangalan niya. Kasi ito ay isang bagay na ginagawa sa register fees. Pagkatapos mo pakita na nabayaran mo hindi lamang DST, capital gains tax, pati yung transfer taxes. Ngayon, hindi niya naigawa ito, hindi niya nabayaran. So, nasa pangalan pa rin ng dating may-ari, si Mrs. Corona. Kaya ang nagbabayad noon, kahit siya yung nagbabayad ng real property taxes, yun yung sinasabi ni Mr. Demetrio, siya nagbayad sa lahat ng taon, ang kailangan na nakapangalan dito ay yung nakalumalabas doon sa titulo kung sino may-ari. Kaya yun yung tinatanong mo kung bakit yung paid by ay sa ilalim kahit pangalan ko yung mga bagay na yan, no, matter of form yan. At nag-iiba-iba mo ang form natin. Matagal na itong pag-aari ng property na to. So, hindi naman natin alam kung ano talaga yung official form na ginagamit dito sa pagbayad ng real property taxes. So, baka may ibang taon na may paid by, iba wala. Paliwanag namin kung papaano ang lahat ng perang pumasok sa pamilya Corona ay ginamit para ipambili ng iba nilang properties. Hindi naman namin pwedeng talakayin sa inyo ngayon ang detalye ng mga kasong ito, ang ng mga property ito. Dahil ayaw po namin diskusin ang merito ng kaso sa publiko. So sinasabi po ng PROSEC na may double standard yung SC in allowing Mrs. Corona to testify for the defense. Eh nung panahon ng PROSEC, pinawalan sila. Ay yan po ay obserbasyon nila. Tingnan na lang po muna natin kung saan patungo. Siguro po kailangan namang maintindihan natin na yung mga allowances ni Chief Justice ay kailangan ipaliwanag. Makita nyo, hindi naman siya maliit, di po ba? So ito'y patunay na meron talagang income at hindi po nakaw na pinakikita po ng iba diyan. May dadagdag lang ako. Yung kung maalala ninyo, binasa ni Justice Cuevas sa korte, yung resolution na sinasabi nila na yung Supreme Court resolution na pinagbabawal yung pagtestigo ng kanilang mga empleyado. Ito yung tungkol dun sa mga bagay na tinatawag na privilege matters na pinag-usapan. At yun kasi yung dating hinihingi nila na
nagpasapina yung ibang justices or yung ibang mga tao ng Korte Suprema tungkol sa mga privileged discussions ng Supreme Court. Eh itong bagay na to, ito yung tungkol sa allowances na hindi ito privilege matters na tungkol sa diskusyon hindi lamang ni Chief Justice Corona, pati nadadawit yung ibang justices, yun yung pinagbabawal. Ito tungkol sa mga allowances and income ni Chief Justice Corona from the Supreme Court. Kaya hindi siya covered ng resolution. Tama yun.